Masayang araw, mga ka-PL! O pumalagpo si Atty. Den Chase sa inilabas ng Net25 na mga dokumentong galing di umano mga kababayan sa BHPD. Aniya, mga kababayan, yung inilabas ng Net25 ay yun daw po ang tampered. At itong mga hawak ng dokumento ay siya po ang lehitimong mga dokumento na nanggaling sa BHPD. At hindi ho siya nakapagtimpi, mga kababayan. Minura niya po si Auntie Claire. Tinawag niya pong Bobita. Boba. Bobo. Tulad po ng ginagawa ninyo kay Auntie Claire, mga kababayan. Hindi naman po siya galit sa Net25, kundi itinatama niya lang po, mga kababayan, yung kanilang inilabas nga na dokumento. Kahit man siguro ako abogado ko, halimbawa, siya, abogado ito no? Attorney ito, mga kababayan. Siyempre, ayaw kong masabihan ako na nagtampered ng isang dokumento para palabasin na totoo ang mga sinasabi ko. Masisira po yung kanyang kredibilidad, mga kababayan. Kaya itinatama niya. Eto po ang buo niyang paliwanag, mga kababayan. Intindihin po natin, lalo na sa mga taong nagpaparatang na di umano si Den Chase at saka si Maharlika ay gumagawa-gawa lamang ng dokumento. Okay, pakinggan nyo to dahil expert sa dito at ito ang kanyang trabaho. Naunawaan ninyo? Ako naniniwala ako sa tao na to. Na tama yung mga dokumentong hinahawakan niya. Magantay lang kayo. Lalabas din ang katotohanan mula sa mga kamay niya na mga totoong dokumento. Okay? Ito na po yung video niya, mga kababayan. Medyo mahaba-haba po ito. Nasa mga 12 minutes po. Intindihin po nating maigi. At bago ko po simulan, magpapaalam po muna ako dito kay Atty. Den Chase. Sir, baka naman makisungkit ako nitong video mo para man lang yung mga kababayan natin na naguguluhan dito sa mga dokumentong lumulutang o kumakalat na ngayon sa social media, malinawan ho sila. May mga followers din po kasi ako na hindi po yata napanood yung video mo sa iyong social media account sa Facebook. Meron din pong gusto mapanood dyan at baka hindi po alam kung ano ang pangalan mo sa iyong social media. No? Bagamat napakadali lang hanapin dahil napakasimple lang ng iyong pangalan. No, sir, sana po wag niyo po ako i-copyright. Ano? Makikisungkit na po ako, sir, at mapanood po ng ating mga kababayan na nakasubaybay naman po dito sa aking channel. Okay? Ito na po yung video, mga kababayan. 12 minutes. Panoorin po natin. Hello, magandang araw sa ating lahat. Pasensya na medyo masakit ang ulo ko kasi Clarissa. Okay, may tanong ako. Clarissa, na pinsan ng isang customer na kidnapper at saka Net25. Saan nyo nakuha yung mga documents na pinapakita nyo at pinapacirculate nyo online? Ha? Saan nyo nakuha yan? Mga jutang journalist nyo. Saan nyo nakuha yan? Kasi parang sa tingin ko parang hindi nyo alam kung how to tell the difference between a real document and a fake document Di ba Malacanang kayo? Aren't you supposed to have like a corporate forensic team that's able to do that? Asan papuntang mga namin taxes? Wala kayong team na ganyan to tell the difference between a fake document and a real one? What about you, Net25? Di ba kayo? Major news outlet kayo. How are you able to tell the difference between a fake document or not if you don't have these kind of teams? Kaya nga nung nakita ko, Diyos ko, si Claire Castro, may pinakitang document. Sabi ko, ba't nang pinakita? Tangina naman. Ang bobobo. Obvious na obvious naman talaga. Fake yun.
May nakita ba kayo, tanong ko lang may nakita ba kayo sa wall ko na nag-post ako ng document ng mga ganon? Bakit attached yun sa name ko? Bakit tinatanong ako na, huy, peke ang document na pinaano mo, nilalabas mo, may nilabas ba ako na document na ganon? Pasensya na, pinost ko talaga muna kasi uminom ako ng Advil kasi sumakit talaga ulo ko. Okay, so itong gagawin natin. Sige, i-compare natin ang legitimacy ng documents na meron ako versus sa mga documents na pinapa-circulate nila online nitong si Tanim fake documents, Claire Castro, Malacanang, at saka itong si Net25. Okay, so let me get things ready for you guys. Magsasalita lang ako tapos i-ready ko lang ang mga documents ko dito. Okay, so sa mga di nakakaalam kasi, ang trabaho ko dito sa Amerika, nasa Legal and Fraud Department ako. So, dito tinatapon sa aking lahat mga documents for verification and soft forensic verification as well. Naamoy ko kung anong document na peke at saka totoo. Unang glance ko lang sa document na tinitingnan ko, malalaman ko na agad kung peke o hindi. Okay? So, eto na. For soft legal copies kasi na natatanggap ko sa firm, this is how I check it if it's legit or not. So first of all, legal soft copy documents cannot be edited. Okay, dito sa Amerika. It is right protected. It is impossible to edit right protected documents here. Legal right protected documents. So kahit anong gawin mo dyan, hindi mo yun may edit kasi nga naka-right protect. So like this one, eto. Ha? Asa na yun? Papakita ko. Step. Ito. Okay. Try natin ha. Ito kasi mangyayari pag itry mong i-edit ang documents na legal dito sa Amerika. Naka-right protect. Okay, sige. O ito. Edit. Ano to legit to na document to Okay, sige. Papakita ko lang sa inyo. O yan, seal na. So, edit natin. Tingnan nyo kung anong mangyayari kung edit natin. O yan, may lumabas na pop-up. O ito, naka-right protect yan. Hindi mo yan ma-edit. Okay? Sige, balik natin. Ina. Mistake. Ang ulo ko. Now, knowing, makakahanap talaga ng paraan ng mga tao to commit fraud, di ba? Kahit naka-right protect yan, what you would need to check, or the second thing that you would need to do, is to check the watermark, or the magic watermark. Now, what is a magic watermark? Clarissa, na pinsan ng isang Castro na kidnapper, paki-google na lang, okay? Napaka-basic niyan sa corporate forensics, tang-ina. Bobo. Asa na nga yun? Now, pag may nakita kang magic watermark, ang document, what you would need to do is that you would need to print it out. Now, if the document doesn't have the magic watermark, okay, it means that the soft legal copy is legit. It is real. Okay? Now, what am I talking about? Papakita ko sa inyo. Tutang ina. Okay, ito na. Ito magic watermark Okay, so this is the magic watermark. This is only visible in soft legal copy documents. Okay? Ayan, yan ang watermark. Sa documents nyo, may mga watermark ba? May nakita ba kayo, Net25 at Malacanang, may magic watermark ba? Di ba wala? Okay, that only tells one thing. Kaya nga tinatawag siyang magic watermark, it's because if you're going to print out a legal soft copy, it will disappear. That's one way of telling if it's legit or not. Pag i-print mo, walang watermark, it means that the soft copy that you have is legal and binding. Okay? Like this one, this is what I did. Nakita niyo yung watermark kanina. So this is the sample of the printout. It doesn't have the watermark. Do you see that?
walang watermark, di ba? It means that it's real. It's only visible in the soft copy. Bobo. Tapos, saan na yun? So naturally, pag na-print mo, tapos sumama yung watermark, it means that the soft copy that you have is fake. Kasi sumama ang watermark. Okay? Now, you would need to also check if the watermark is intact. Okay? Na katulad nito. Kasi if it's not intact, it means that they have found a way to break the right protect, of course, and had tampered the document. So every time you type a letter on a document that has a magic watermark, it degrades the watermark like this one. I'm gonna show you, okay? Ang bobobo. Okay, eto, galing to sa Net25. Ayan, Net25 yan ah. Galing yan sa inyo. May watermark ba? Di ba wala? Meron siya, pero it's heavily degraded. It means that this has been tampered with, the right protect has been broken, at may iniba. Nakita nyo yan? That's the trail of the watermark na na-degrade. So nawala ng watermark. Okay? So inedit yan. Ito ang tampered na document na pinost ng Net25. Kasi heavily degraded ang watermark. Again, the watermark is heavily degraded. It means that the right protect has been broken and the document has been tampered with. Malinaw yan ah. Anong bubobo nyo? So now, tell me, Net25, how did you get that document? Where did you get that document from? Better question would probably be, from whom did you get that document from? At magkano bayad nila sa inyo para i-post yan? Huh? The document that you have posted on your page is obviously a tampered document. Do you even know the legal implications of this? Huh? Ikakasira nyo to, Net25. Nag-post kayo ng tampered document. Grabe. Mga major news outlets pa naman kayo. Aren't you supposed to have like a solid corporate forensic team that does this? Wala kayo niyan. Now, as what we've discussed earlier, okay? So basically, if it's a soft copy document, it will have the watermark. Pag ipiprint mo yung watermark, pag walang watermark, legit yan. Okay? Pag ipiprint mo, sumama ang watermark, it means that it is not a magic watermark and that the soft copy that you have is fake. Alright? And then, pag may nakita kayong mga anino ng watermark dyan, it means that the document has been tampered with and that the right protect has been broken. It's that simple. Now, let's go to the document that has been posted by Malacanang, by Anticlair. Now, as you can see, doon sa document niya, even though that it was on screen, it was presented as a hard copy. Hence, the page break. Hindi yon pink line, Clarissa. Page break yon. Diyos ko Lord. Okay, as what we've discussed earlier, yun na, di ba? Now, kung yung document na yon, hinand in sa akin sa opisina for verification, hindi ko tatanggapin. Okay? Kasi, walang indentation at walang embossed watermark sa document and there's no legal seal right beside the signature. Hindi ko yung tatanggapin. Ganun lang yung kasimple. Okay? Now, di ko alam kung saan papunta yung mga taxes natin, bakit puro mga bobo ang nandyan sa loob ng Malacanang?
Ito ang team mo, bangag. Nagkadaloko-loko na ang Pilipinas nang umupo yung bangag dyan sa Malacanang. Isa lang namang hingi namin naming mga taong bayan. Gusto namin magpa-hair follicle test ka to know if you are sane to run a country. Hindi ka presidente sa chapel, presidente ka sa bansa. And what's aggravating about it is that alam ng buong Pilipino na gumagamit ka. Pero hindi sila nagagalit. Bakit konti lang kaming nagagalit nito? If you want to clear your name, hair follicle test. So ayun na nga, mga kababayan. Naintindihan mo, Ate Claire, kung ano ang peke at ang totoo. Siguro naman, mahirap sa katayuan o sa panig nitong si Attorney Dean Chase na gumawa-gawa lang ng dokumentong peke dahil attorney siya. Mawawalan siya ng kredibilidad. Hindi katulad ng ibang attorney dyan, walang takot na mawala ang kanilang kredibilidad. Nagpaalipin sa mga bangag. Ito ang tanong ko, mga kababayan. Saan galing yung dokumentong ipinablish ng Net25? Sabi nila, galing daw sa BHPD o Beverly Hills Police Department. Hindi kaya, nagtatanong lang ako hindi ako nagpaparatang klaruhin ko. Hindi kaya nagkaroon na ng kaunting laro doon sa Beverly Hills? Hindi kaya nasuhulan na? Nagtatanong lang ako Hindi ako nagpaparatang. Lilinawin ko. Pwede naman kasi mangyari yun, mga kababayan Diba? Na baka nabayaran ang ibang personnel dyan sa BHPD. No? Wala ko sinasabi rin kung sino ang nagbayad. Okay? Nabayaran na. Para kapag ka nga naman, merong humingi ng mga dokumento tulad ng sinabi ni Auntie Claire na doon, humingi kayo doon. Pwede kayong humingi. Ang ibibigay, pekalus. Hindi kaya, mga kababayan, o yung tampered. Diba? Ano sa palagay nyo, mga kababayan? Pwedeng mangyari, hindi? Pwede po. Naririto pa tayo sa mundong makasalanan. At ang gawa ng mga tao sa mundong ito puro kasalanan. Maliban na lamang sa merong ipinaglalaban, lalong-lalo na ang inang bayan. Di ba, mga kababayan? Iwan na po natin yung issue na yan. At least na ipaliwanag na po ni Dean Chase ang katotohanan at ang kanyang panig. At higit sa lahat na pinaniniwalaan ko dyan, mga kababayan, trabaho niya pala yung mga tumanggap ng ganitong klase mga dokumento. Kaya eksperto siya pagdating dito. Ang naggagaling-galingan lang, nagdudunong-dunungan, yung tsahin yung bangag din na nasa PCO. Di ba? Ito naman po, idadagdag ko lang, mga kababayan. Di ba kanina, napag-usapan natin sa live ko na si Senator Ronald Bato de la Rosa maaari ng damputin, arestuhin anumang oras kapag ka lumabas na ang arrest warrant niya mula sa ICC dahil maaari pa rin daw makipagtulungan ang Pilipinas sa ICC kahit na walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas para manghimasok. Ano ho? O ito po ang naging tugon ni Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kababayan. Sabi niya, tiyak na muling magkakamali ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa oras na may isuko ang gobyerno na isa na namang
Pinoy sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Muling magkakamali. Ito ang masasabi ko dyan, mga kababayan. Senator Ronald Bato de la Rosa, silingan magyud ta, sir, no? Parehas magyud ta Bisaya, parehas man ta taga Davao del Sur, sir. Ang administrasyon na to, hindi kumikilala ng mali. Alam ho nila yan na mali yung ginagawa nila. Yung una pa lang, na pagpadukot nila sa dating Pangulong Duterte, maling-mali na yun. Ilang beses nating ulit-ulitin sa kanila, kahit ilang beses nating ipamukha, kulang na lang isampal natin sa kanila na walang jurisdiction ang ICC para manghimasok sa ating bansa, hindi ho nila susundin yan. Hindi ho sila kumikilala dyan. Dahil ang nais lang nilang gawin, masunod ang kanilang kagustuhan. Kaya Sir, Senator Ronald Bato de la Rosa, nakakalungkot po, Sir. Mahal po namin kayo. Sana protektahan nyo po ang sarili nyo. Huwag nyo po sanang hayaan na mangyari sa inyo ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Ang ibig ko sabihin, wag ho kayong manlaban. No? Hindi po kayo makikipaglaban para magkaroon ng gurguran, magkaroon ng sakitan. Walang ganon. Diskarte nyo na po yan. Alam ko, magagawa nyo yan, sir. Magaling kayo dyan pagdating sa mga bagay na yan. Kasi naging general kayo, naging PNP chief kayo. Nasa diskarte nyo na ho yan, sir. Mura na, sir. Huwag niyo pong hahayaan. Paglaban niyo po ang karapatan ninyo na hindi kayo maaaring arestuhin ng ICC. Okay, mga kababayan, meron pang isa. Last na lang talaga, mga kababayan. Maganda to. Masyadong mainit po yung mga pinag-uusapan natin. Dito naman tayo sa kaunting katatawanan. Mga kababayan, bago man lamang magtapos yung ating video na medyo nainis kayo, medyo na gusto nyong murahin si Bakokang. Sino Bakokang? Chanticleer. May Bakokang sa utak. Yung amo niya, Bake. Siya naman po, Bakokang. May Bakokang sa ulo yan. Alam niyo po, ano pa sa Tagalog yung Bakokang? Sa amin yung Bakokang kasi yung parang ano yata dito yan sa Maynila, parang alam niyo yung lumilipad na may sungay, gano'n, matigas. Yan. Parang yun yata, ano ba tawag dyan? Hindi ko alam. Basta sa amin, sa Bisaya, Bakokang. May Bakokang sa utak. Declare. O ito po ang sabi ni Madam Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan. Meron siyang pakiusap. Saan? Sa PCO. O ito, sabi, ayan Dear PCO. Arang nagliliham sa syota ba? Huwag ninyo po aalisin si Jose Claire as a spokesperson ng administrasyong ito. Siya po ay very dedicated sa trabaho at nagdadala ng entertainment sa araw-araw. Diyan lang siya till 2028. Siya nga naman. PCO, wag na wag po ninyong aalisin si Auntie Claire dyan, At mawawalan po kami ng tagapagpatawa araw-araw. No? At kami mga vlogger din, mawawalan kami ng content. Sayang naman po. Kumikita kami sa kanya Hayaan niyo po sana, PCO, na magkapera kami mula doon sa mga mali-mali niyang mga sinasabi. Di ba? Di ba, mga kababayan? Ang sarap kasi pagtawanan ni Auntie Claire. Alam mo yung pag marinig mo yung mga sinasabi niya, kahit na alam niyang mali, pinaninindigan niya. Attorney Attorney kasi, mga kababayan. Tama ka, attorney ako. Tama itong sinasabi ko. Di ba? Tulad na lang ng sinasabi niyang napakarami di umanong nagawa o ginagawa o proyekto ng kasalukuyang administrasyon. Nasaan?
Proyekto ba yung magbibigay ka ng mga ambulansya? Okay, sige, proyekto. Pero, hindi yan ang hinahanap ng tao. Gusto namin, big ticket project. Magpagawa siya ng mga paliparan, mga bagong paliparan. Mga highways na mahahaba o ilang kilometro, yung haba ba, para pakinabangan ng mga kababayan natin, lalo na itong mga nagdi-deliver ng mga gulay, ng mga isda, ng mga livestock, mga produktong livestock, alam niyo na yun. Manok na buhay, baboy na buhay, baka, yan. Pakinabangan ng mga negosyante, higit sa lahat ng mga motorista. Di ba? Walang ganun eh. Yung Pilipinas, Pilipinas na puro butas na lang. puro lang sa groundbreaking. groundbreaking. Wala namang maipatpatayo ng mga establishment kasi walang pondo eh. Ang minamadali niya at ang pinagmamayabang niya, ayan, yung subway, kita tayo digong pa man yan, mga kita tayo digong pa man yan, mga kababayan, parang inaangkin niya na nga eh. Credit grabber talaga tong mama na ito, mga nakakatawa lang Yan po, ang mga pinagmamalaki, pinanghahawakan, ano pa ba dapat itawag dyan? Pinaninindigan, ayan, grabe, nabubulol na ako, ni Auntie Claire. May bako ka nga sa utang. Mga kababayan. Kaya, wag niyong aalisin dyan si Auntie Claire sa bilang spokesperson ng PCO, ha? Sino ba sekretary ngayon dyan? Acting, si Dave Gomez, sir. Please, so wag mong papalitan yung alin na yan. At gustong-gusto namin siya. Marami pong naghihintay sa kanya araw-araw sa mga press briefing niya. Marami. Kita nyo. Wala na ngayon si Eden Santos, di ba? Wala na. Nasa na si Eden Santos? Gustong-gusto ko rin si Eden Santos kasi yung mga tanong niya ba ang tatalim, no? Matalas yung kanya mga katanungan na hindi kayang sagutin ni Auntie Claire. Anong ginawa niya kay Eden Santos? Wala na. Hindi ko na nakikita si Eden Santos, mga kababayan. Ibig sabihin lang nun, naduwag siya, natakot siya kay Eden Santos. Kaya yun, pinatanggal niya. Kawawa naman yung reporter na yon na nagtatanong lang naman, di ba? Maano ba namang sagutin niya ng maayos yung tanong ni Eden Santos? Isang reporter lang ang kayang magpatumba sa isang abogada na si Claire Castro. Hindi abogada yan. Reporter. Pero napaurong niya si Auntie Claire. Pag pinabalik nyo si Eden, PCO, Auntie Claire, matutuwa ako sa'yo. Sana pabalikin mo si Eden Santos. At sana, PCO, manguna kayo, pabalikin si Eden Santos. Hindi ko alam kung nariyan pero madalas ako manood ng mga press briefing ni Auntie Claire kasi natutuwa ako Natatawa ako ba? Habang naliligo ako, pinapakinggan ko si Auntie Claire, natatawa ako na naiinis na, nababanas sa mga sinasabi niya. Pabalikin nyo si Eden Santos. Sinahamon namin kayo. Pabalikin nyo si Eden Santos. Ngayon, kung hindi nyo kayang pabalikin yung tao, naduwag kayo, natakot kayo. At uulitin ko lang po yung sinabi ni Dean Chase na matatapos lang ang aming katanungan, ang aming pagdududa, hinala kay President Bongbong Marcos at First Lady Araneta Marcos kung tatanggapin nila ang hamon ng taong bayan na magpa-hair follicle test sila. Hanggat hindi sila tumanggap ng hamon na magpa-hair follicle test sila,
mananatili sa isip ng tao na mga adiktos, benedictos sila. Ganun lang kasimple yan. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.